Happy Mother's Day. Tahimik na naman. Iyak na naman. Alam niyo, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos dahil napakabuti niya, nilikha niya ang mga nanay sa buhay natin. Totoo nga naman, no, kung walang nanay, wala tayo lahat. Dahil the true essence of a woman is motherhood. No, just want to personally honor my nanay, Nanay Guy. Salamat sa iyo. Happy Mother's Day. Mahal na mahal kita. Salamat sa pagluwal mo sa akin at sa pagluluto sa church. And of course, sa lahat ng, bago sa lahat ng nanay, sa nanay ng aking mga anak, Chin Chow Yen. Maraming salamat. Mami Chow Yen. Mami! Maraming salamat for nurturing the church. This is your family. Look at your children. There are so many. Happy Mother's Day. At sa inyo pong lahat na mga nanay, kaway-kaway. Ayan. Tandaan nyo po, may corona kayo. Hindi tinik. Corona ni Jesus pinatong sa inyo. Nagniningning po kayo. Happy Mother's Day. Ayan. Ang sarap no, na alalahanin yung kabutihan ng Panginoon dahil sa mga nanay natin. No? I also want to affirm at pasalamatan yung mga kabataan natin dito sa church. Lahat po ng nakita ninyo, pinagpuyatan po nila. No? At pinaghandaan nila. Salamat sa mga tumulong. Alam nyo kung sino kayo. No? Mula dun sa photo booth, sa mga ushers, sa mga video editing, sa pag-awit nila. No? This is how we honor you in this church. Mahal na mahal po namin kayo. I hope na nagustuhan ninyo. Okay? Happy Mother's Day. And syempre, hindi tayo matatapos nang wala ang salita ng Diyos. Sabi ko kay Lloyd, kanina pa ako bumubulong, may oras pa ba ako? 10:21 na. Okay. But anyway, hindi natin pwedeng tanggalin ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Dinadakila ka namin at pinapasalamatan. Pinupuri kita, O Diyos, dahil sa mga buhay na ibinigay mo sa aming mga nanay, mami, inang. Lord, dinadakila ka namin dahil kay buti mo. Kung wala sila sa buhay namin, hindi namin alam kung paano at sino kaming mga nilalang dito sa mundo. Salamat po sa karunungan na ibinahagi mo sa kanila upang kami mapalaki ng tama at ng may takot sa Diyos. Pagpalain mo ang aming mga nanay in Jesus' name, Amen. Worth far more than rubies. Ang title ng ating sermon ngayon, no? Or ang halaga mo, inay, ay higit pa sa bato ng ruby. Kanina pa sa mga awitin, papansinin nyo, pure as gold, jewel, no? Tapos kanina, ang sinishare nila is puro sa mahalagang bato. Kasi sa aklat ng Proverbs or Kawikaan, no, let me just give you a trivia. Si King Lemuel is the author of Proverbs 31 o Kawikaan 31 verses 1 to 9, which is inspired by utterance o yung sinabi o yung saying ng kanyang nanay na tinuturo sa kanya. Yung karunungan o wisdom mula sa nanay niya kung anong klase ba ng babae ang dapat niyang mapangasawa. So si King Lemuel, no, he doesn't have much details sa Bible, pero ang meaning ng pangalang Lemuel is devoted to God or devoted for God. Ibig sabihin, para sa Diyos. Devoted for God. And Lemuel, based on my studies sa mga Bible scholars, Lemuel or King Lemuel is actually King Solomon. Si King Solomon, who is the son of David. So, sino ang nanay ni King Solomon? Si Bathsheba. Yung sinilipan ni Haring David. Imagine, no? Nagsimula sila sa mali, pero tinuwid, tas naging hari. So, that's a theory based on studies. Pero bakit Lemuel? Lemuel kasi palayaw or pet name. Halimbawa sa atin, di ba? Mga natawag natin sa mga anak natin lalaki, Utoy! Halika na, Utoy! May kanina mga anak, oh, Neng! Ineng, di ba? So siya, imbis na Solomon, Lemuel. No? May mga palayaw tayo, di ba? Limbawa ako, Lucky, ang tawag sa akin na nanay ko, Pogi.
Joke lang. No, merong tawag yung mga nanay natin. So, ang another theory is, si Lemuel and his mother are fictional character na sinulat ni Haring Solomon. Kumbaga, si Haring Solomon na nagsusulat, pero gumawa siya ng mga karakter na ang nanay nagbibigay ng advice doon sa kanyang anak. So yun ay theory and based on studies. But regardless, ang pag-aaralan natin ngayon is kung ano nga ba yung instruction nung nanay. No? Yung karunungang ibinigay nung nanay kay Haring Lemuel. Kung sino yung dapat niya mamangasawa. What kind of woman or what worth is a woman that is? Ang context po natin ngayon is worth far more than rubies. That is written in Proverbs 31 verse 10 to 12. Sabay-sabay tayo. A wife of noble character who can find? She is worth more than rubies. Actually, worth far more than rubies. Pag sinabing worth far, malayo pa sa halaga ng ruby. Sino dito ang nagkaroon na ng singsing na may batong ruby? Wala pa. Ay, meron na si Ate Jean. Ate Jean, magkano ang batong ruby? Binigay lang sa'yo. Okay, mamaya sasabihin ko sa inyo, ano nga ba ang ruby? Bakit hindi diamond? No, sa ibang konteksto o ibang Bible version, no, it is the jewel. Ibig sabihin maraming klase. Pero dito pinili ko yung ruby kasi ang ruby is a precious stone consisting of corundum. Can say corundum. No? In color varieties varying from deep crimson or purple to pale rose. Ano ang corundum? This is an aluminum oxide that commonly forms hexagonal. Kaya papansin ninyo dun sa ating logo, hexagon siya. Kasi that's the cut of the ruby. Yun yung hati niya. Hexagon, sabi niya dito, and it has the hardness of 9 on the Mohs scale, making it one of the most durable commercial gemstone. Ibig sabihin, pinakamatibay. Isa sa mga pinakamatibay. And yung quality ng gem na ito is high prices. Mataas ang halaga. Yung price niya depende sa property ng ruby. Nag-research ako ngayon. Ang na-research ko, ang halaga na isang ruby na may ID na R11744 na may bigat na 1 carat lang. Ibig sabihin, maliit lang. 1 carat lang siya. Actually, makikita nyo, pag meron sa singsing, kakarampot lang. Alam nyo ho ba ang presyo niya? Na ang origin is sa Mozambique. No? $10,361 US dollars. Sa Pilipinas, ang halaga nung maliit na batong yon, 594,615 and 40 cents. Batuya mo. Bato lang siya, ruby, kulay pula, no? So, ideally colored to, parang kulay crimson red, no, na nagiging pale na kulay pink. Imagine niyo. Para ma-imagine niyo siya, let's watch this video. Okay pa yan. Para at least alam natin kung anong klase ba ng bato yung ruby. The burning glossy glow found in rubies is unrivaled. Its crimson hue radiates warmth and desire. It's also one of the most historically relevant gemstones known to man. Now, every gem is evaluated in its own right, but rubies, it's quite rare to find them over 1 carat in size, making a 3 carat plus ruby incredibly rare to find and truly just a marvel of Mother Nature. Rubies are going to be evaluated on several different attributes. One, of course, being color. What we look for is vivid red. Now, vivid red is going to be the wearable version of stoplight red. Rubies are found in locations all around the world, with the most prized being Burma, followed by Mozambique. But they're also found in places like Thailand, Vietnam, Brazil, but it's really those premier locations, those are the places that will produce some of the world's most rare and respected rubies. One thing that you'll notice in these new Mozambique rubies, Because of time. Alright? Marami pang iba't ibang uri. Pero at least, do you have the idea kung gaano lang siya kaliit? Pero ganun siya kamahal. Pero sa aklat ng kawikaan, sa Proverbs, you are, mga mother, taas kamay, you are far more than rubies. Ibig sabihin, hindi kayo maiyahalin tulad sa ruby.
wala kayong halaga. You are priceless. Kaya pwede nyo bang tapikin yung mga nanay natin? You are priceless, ma'am. I love you. So, ibig sabihin, sa Proverbs 31, it speaks of the worth of a good wife to her husband. Napakahalaga ng asawa sa kanyang asawa, lalo na sa kanyang mga anak. Bakit? Kasi siya yung gumagawa ng manual labor, paglalaba, pagluluto, etc. Siya nagpupuyat. No? Her fulfillment of responsibilities to those who need her. Hindi lang asawa, hindi lang anak, pati kapitbahay. Minsan nga para ng charity yung mga nanay. Tama, mali. No? Ang daming tinutulungan ng mga nanay natin. Or they have the ability to provide for her family. Narinig nyo kanila yung tatlong nanay? So sino man yung mga nanay dito at mga anak dito, appreciate natin ang mga nanay natin. Ang puyat, ang pagod, ang iyak nila gabi-gabi, hindi natin alam. Tapos pag-uutusan natin, wait lang ma. Please, wag nyo nang gawin yon. Tulungan na natin ang mga nanay natin, no? Sabi niya, no, ano pa? Her wisdom in caring for herself. No, yung karunungan ng nanay kakaiba. No? Anong karunungan ang natatandaan ninyo mula sa mga nanay ninyo? Ako ang karununang natatandaan ko sa nanay ko na tinuro niya sa akin simula ng bata ako. Ang kalinisan. Kalinisan ng puso at kalinisan ng kubeta. Honestly, ang sabi ng nanay ko sa akin, di baling hindi na ganun kalinis ang sala, wag lang madumi ang kubeta at kusina. Kaya naman, alam nyo na kung bakit ako maarte sa bahay. Okay? Dahil nakuha ko yun sa nanay ko. Ano pang karunungan? Di baling magbigay ka ng magbigay. Wag ka lang magdamot. Dahil kung anong binigay mo, babalik sa'yo. No, the mother has a lot of wisdom. Nanay, salamat. No? So, the worth of a good wife to her husband and to her family should be, number one, far more than rubies, who is a woman of dignity. No? Kayo po mga nanay, mga babae, kayo po ay may dignidad. Ibig sabihin, kailangan na alam nyo ang dignidad ninyo, may halaga kayo. You are important, you are valuable, may dangal kayo, may karangalan kayong bitbit. Hindi dahil sa kayamanan ng mundo, pero sabi sa Kawikaan, chapter 31, verse 10 to 12, mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Amen? Mabuti ba ang mga nanay nyo? Mabuti ba ang mga asawa nyo? O kaya mga nanay, mga babae, mamuhay kayo ng may dangal. Huwag niyong sasabihin ganito lang ako. Dahil even in the Bible, it says you must live a life of dignity. To hold your head up high. Hindi dahil sa pride, hindi dahil sa yabang. Pero dahil alam nyo na bilang babae, alam nyo kung sino ang may likha sa inyo. Amen? Hindi dahil sa accomplishment ninyo kaya kayo titingala. Hindi dahil sa kagalingan ninyo kung bakit kayo magmamalaki. Pero dahil alam nyo kung saan kayo nanggaling. Kung sino ang may likha sa inyo. Sinong may likha sa inyo? Ang Diyos. Yung ruby, sinong may likha? Panginoon din. Pero isang bagay lang yan na pwedeng mawala. Pero kayo, maraming mananurture na buhay. Amen? So, women, can I tell you, trust that God made you valuable and called you to fulfill His purposes. May purpose kayo. Hindi lang kayo may dangal, pero meron kayong layunin sa mundong ibabaw. For example, no, ano yung halaga ninyo? I remember bumili ako ng gold, isang set na gold ng kwintas at saka ng bracelet sa Shein. Worth 70 pesos. Nung youth service Sabado, sinuot ko. Mga 2 oras, iba na ang kulay. Tapos yung aking leeg, nangitim na. Bakit? Kasi peke.
walang dangal, walang halaga. Versus, dun sa binigay ng mother-in-law ko nung kasal namin, nag-iisa, 24K Saudi gold, mabigat, may cruise. I think walang katulad na design. Ibig sabihin, nag-iisa. Anong mas papahalagahan ko? Yung Shein o yung gold na binigay ng mother-in-law ko? Nanay ko kasi wala pang binigay na gold sa akin. So si mother-in-law, pero buhay binigay niya sa akin. No? So, papahalagan ko ang alin? Yung gold na may halaga. But far more than that. Pero women, do you know that you are a relic? What is relic? R-E-L-I-C. What is a relic? A relic is a belonging as an object of reverence. Ganon kayo kahalaga mga nanay, mga babae. You are a relic, hindi kayo object, but you are a woman na dapat ginagalang. Dapat kayong ginagalang. Dapat kayong nirerespeto. Kaya mga husbands, mahalin natin ang mga babae gaya ng pag-ibig natin sa ating mga sarili dahil sila ay mga anak ng Diyos na pinapahalagahan niya. Mga anak, mga youth, wag na wag ninyong bibigyan ng sama ng loob ang mga nanay ninyo dahil sila ay mga relic. No, they are an object of reverence na dapat ginagalang. Hindi lang dahil sa mga achievements nila, hindi lang dahil kailangan na silang pasalamatan, but in the eyes of God, wala silang katulad. No? Paano ko nalaman? Psalm 139 verse 13 to 14. Ang sabi niya, "For you created my inmost being, you knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful, wonderful, I know that full well." Unique ang mga nanay natin. They are fearfully and wonderfully made. Ibig sabihin, ganun sila kahalaga. Mga nanay, kung sa tingin po ninyo, nanay lang ako, ang dami kong bit-bit na problema, wag pong ganun ang reflection ninyo. Dahil sa mata ng Diyos at sa mata ng mga nakakaunawa, you are wonderfully and fearfully made. Maraming salamat sa inyo, nanay. No? Nanay, mga babae, pwede nyo ba sabihin sa sarili niyo, well done, self? No? Glory to God, pero at least you should know how to value yourself. Dahil kayo mismo pinapahalagan kayo ng Diyos. Amen? No? Your being is invaluable. Pag sinabing invaluable, valuable beyond estimation. Yung ruby may estimated price, di ba? Kayo po wala. You are priceless. Ang sarap, di ba? That's why we honor you, mothers of this church, no? And we declare na, bakit ba may kuryente to? We declare na pahalagahan niyo po yung mga sarili ninyo gaya ng pagpapahalaga sa inyo ng Diyos. Amen? So, ano nga yung worth of a good wife to her husband? You are far more than rubies, who is a woman of dignity. Lalampasan ko yung iba, ha? Bibilisan natin. Number 2, you are far more than rubies, who is a woman of patience. Sino ang mahabang pasensya? Si Inanay Inosensya? O si Nanay Pasensya? Diba, no? Sabi niya, Kawikaan 31:13 to 16, masigasig siyang humahabi ng telang linen at lano. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal. Nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya. Narinig niyo yun kanina kay Ate Rona. Sino dito, nanay, ang hindi naghanda ng pagkain para sa pamilya? Wala. Sino dito ang nanay na hindi nagpuyat para sa anak? Nung isilang ka sa mundong ito, laking iyak ng nanay mo. Tuwa pala, tuwa. Tama? No? So,
Para sa pamilya lagi ang iniisip ng mga nanay. No, maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ng mga babaeng katulong na mga dapat nilang gawin. Ay, wala kaming katulong eh. No, marunong siyang pumili ng lupa na kanyang bibilhin mula sa kanyang sariling ipon, pinatataniman niya ito ng ubas. No? Our mothers, when our mothers take the time to build our lives and home with patience, pagpasensyosa ang mga nanay natin, we build something that will last. Nagtatagal yung pamilya, yung samahan ng pamilya. Dahil ang nanay, kadalasan, no, hindi ko dinidisregard ang mga tatay. But mostly, ang nanay ang mas mahaba ang pasensya. Yung dinidibdib na niya, masakit na, hindi na niya kaya, pero pipilitin pa niyang ayusin ang pamilya. Yung kahit na gusto na niyang lumayas, gusto niya niyang magwala, gusto niya niyang layasan ng kanyang asawa, pero tuwing titingnan niya ang kanyang mga anak, pipigilan na lang niya ang luha. No? That's why the family will last. No? It is not just something that looks good temporarily, pero mas iniisip nila yung everlasting relationship. Madalas mangyari sa US, lalo kahit sa Pilipinas, pero hindi, sana naman sa atin, wala, no. Kahit ng babae na yung asawa, hahabaan pa ang pisi at pasensya, patatawarin ng asawa, para lang maisalba ang pamilya. Kahit na ang asawa ay inom ng inom, paulit-ulit sa problema, selos ng selos, huwag kang maglipustik, ayoko kang nakalapustik. Rin na ka na naman munta, kalati mo short. Hindi na magawa ng mga nanay o ng mga babae yung gusto nilang gawin, hahabaan na nilang pangunawa at pasensya nila dahil mahal nila ang kanilang asawa. Just to save the family because they want it lasting. Amen? 1 Corinthians chapter 3 verse 7 says, so neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Anong ibig sabihin nito? Ang mga nanay, they are doing their part. There comes a time where they have to wait. Sa lahat ng mga panalangin, minsan ng mga nanay, ang tagal ng sagot. No? Ang dami ng andakal na manuya ba? Naantok na ba kayo? Ha? Okay. Sige, baga pa. Ayan. So sabi niya, once we've done our part, let God do His part. Amen? Always know, mga nanay, that your worth is far more than rubies because of your patience. Salamat sa pasensya ninyo. Amen? Number 3, you are far more than rubies who is a woman of diligence. Masipag ba ang mga nanay? Masikap ba ang mga nanay? Even in the Bible it says, no, it summarized their work ethic. Sabi niya, malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Sabi ni Rosel kanina, di ba, yung nanay, zoom, zoom, zoom. Totoo ba na yung nanay parang ipo-ipo? Parang washing machine? Pagkatapos magugas ng plato, didiretso sa paglalaba. Pagkatapos paglalaba, magluluto. Pagkatapos maglaba, magwawalis. Pagkatapos magwalis, bratatat sa asawa. May nag-amen, ibig sabihin may ganon. Parang si Ate Josie yun. Okay? So, it's true na masipag sila. But do you know that in Proverbs 31, that woman is not just busy. She is fruitful. Magkaiba kasi yung busy lang sa fruitful. Pag busy lang, puro chismis. Maraming ginagawa pero walang natatapos. Pero ang fruitful, dahil inuna niya ang pananalangin sa Diyos, lahat ng ginagawa niya nagbibigay dangal at lugod sa Diyos. They are fruitful. Amen? Number 4. Why mother is far more than rubies? Because he is a woman of generosity. Ang mga nanay ba ay mapagbigay? Ang mga nanay ba ay hindi madamot? Bukas palad ba sila? Bakit hindi naman? Isusubo na lang. Ibibigay pa sa anak. Hello? May nakaka-relate? Sino dito ng mga panahong walang-wala pa tayo? Gusto mong kumain ng masarap,
Pero dahil yung anak mo walang kinakain, iluluwa mo, ipapasubo mo sa hindi naman niluwa. Ipapakain muna sa anak. Sige lang anak, busog pa ako. Busog pa ako, pero actually yung sikmura. I think walang nanay na hindi nakaranas ng ganon. Na binigay muna sa anak bago siya. Or, nagsalamin siya. Rogo, katsura ko na. Karkal ko pekas. Bibili dapat akong Eskinol. Mami, gusto ko ng candy. Ay, hindi na. Salime. Bago ikaw, anak muna. Tama, mga nanay? Mga asawang lalaki, totoo po ba na ang mga asawa ninyong babae ay mapagmahal, mapagbigay, bukas palad? Pag sinabi ninyong, honey, oras na, binibigay ba? Tayo lang nakakaintindi nun. Tumatawa kayo. Mapagbigay ba ang mga asawa natin? Panalangin ko, maging generous ang asawa ko. Generous yung asawa ko, sobra. Sa ibang bagay. No? Anyway, let's move forward. Marami sana akong kwento eh. Ito si Lloyd binigay sa akin, konting oras. Anyway, no? He is a woman of generosity. Sa Kawikaan 31 verse 20 to 23, sabi niya, matulungin siya sa mahihirap at mga nangangailangan. Konti lang matulungin na nanay dito. No? Hindi siya nag-aalala. Maalalahanin nga eh. No? Pero dito sa Bible, sinasabi niya, ang worthy na nanay dapat hindi maalalahanin. No? Sabi niya, dumating man ang taglamig dahil may makapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya na rin ang gumagawa ng kobre kama, kanyang mga damit, mamahaling maganda. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Now, this one, the Proverbs 31 woman is just assuming na hard worker ang nanay. Hindi man ito ang ginagawa ninyo, pero sa totoo lang, ang dami nyo pong ginagawa sa buhay, di ba? Binibigay nyo lahat sa inyong mga anak. That's why, hindi lang sa mga nanay, sa mga tatay din at sa mga anak. Maging mapagbigay tayo gaya nila. Bakit? Sabi sa Lucas chapter 6 verse 38, give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. May sukatan ng Diyos. Kung anong tinanim, siyang aanihin. So gusto nyo bang maging masaya ang buhay ninyo? Gusto nyo bang maging masagana ang buhay ninyo? Maging mapagbigay tayo gaya ng nanay na inahalin tulad dito sa Kawikaan. Hindi lang yung mga nanay natin ngayon, mga tatay din, mga anak. Let's be generous. Kasi, no, it is not our giving. Hindi yung pagbibigay natin ang magpapayaman sa atin. Kasi merong iba kapag nagbibigay sila, ang expectation, it will return back. No, wrong. Kung paano mo pinresent yung binigay mo sa Diyos, that representation, God will honor. Ang tinitinang ng Diyos, yung puso sa pagbibigay, hindi kung magkano ang binigay. Naintindihan? So that is the meaning of the Luke chapter 6 verse 38. It's not the amount, but it's the thought that counts. Kasi nagbigay ka nga ng 1,000,000, pero masama naman sa loob mo. Huwag ka nang magbigay. Naalala nyo yung isang babaeng balo. 2 sentenaryo, no? Yung byuda, binigay pa niya lahat. Bakit mas pinaboran siya ng Diyos? Kasi buong puso niyang binigay. Pero yung mga nagbigay ng malalaki, hindi masyadong pinaboran ng Diyos. Bakit? Tira-tira lang yun eh. Tinga lang, tinga. Amen? No? Number 5. Far more than rubies, who is a woman of courage. Ang mga nanay, ang mga babae, lahat tayo, mga lalaki, even yung mga anak, lahat tayo, it speak for us. Dapat may lakas tayo ng loob. Dapat matapang tayo. Kasi alam natin kung sino ang may likha sa atin. Sino ang may likha sa atin? Ang Diyos. So anong ugali meron dapat tayo? Katapangan. Because sabi sa Timoteo, God never give you a spirit of timidity, but He gave you a spirit of power
and love. May kapangyarihan tayo at pag-ibig dahil sa banal na Espiritu. Kawikaan 31:25 sabi niya, malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Amen? Amen. Number 6, she is far more than rubies, who is a woman of wisdom. Marunong ba ang mga nanay? Ay, kausap ba akong nanay? Marunong ba ang nanay? Kung hindi marunong ang nanay, hindi tayo buhay. Bakit kanyo? 100 piso na pagkakasya niya sa maghapon, 10 ang kakain. Oh, sino nakaka-relate na nanay? Naranasan niyo ho ba yan? No, or minsan yung padala ng asawa, kinukulang pa, pang isang buwan, 5,000. Ang kakain, 7. Umaga, tanghali, gabi, may baon pa. May tuition fee pa. Nagkasakit pa yung anak. Ako, di ko malaman kung paano ginajagel-jagel ng nanay ko yung budget niya . Alam na alam ko yan nung nasa Saudi yung tatay ko . No, kaya nga 15 years old nangarap ako, sabi ko, Panginoon, gabayan mo ko, bigyan mo ko ng talino at karunungan, makapagtapos ako. Gusto ko pong matulungan at maihahon ng pamilya ko sa kahirapan. Napakabuti ng Diyos, tinulungan niya ako. Hindi man kami mayaman na mayaman ngayon, pero pakiramdam ko nakaahon kami. Ikaw ba naman ng dati, inuulam mo yung asin sa tubig? Totoo yun, no? Ako, tuwang-tuwa na ako nung nasa squatter kami. Pag meron kaming saging na berde, parang wala na ngayon, yung mahabang ganun na berdeng saging. Pakiramdam ko nun mayaman na kami pag may saging. Dahil ang normal na ulam namin, toyo at mantika. So kapag may bagoong at may saging, sabi ko, uy, may kita ang tatay ko, mayaman na kami. Nung nag-aral ako grade 1, grade 2, yung mga kaklase ko may lunch box, may hotdog, may egg. Sabi ko, ano kaya ang lasa nung... Ba't yung kanila red, yung sa amin green? Yung kanila kako, hindi na binubuksan, sa akin ginaganon. Nung tinikman kong lasa, magkaiba. Sabi ko, Nay, ano yung red na yon? Hotdog pala. Alam niyo ba yung tatay ko, nagsa-Saudi. Tay, kwento ko lang ha, saan ba tatay ko? 10 taon nag-Saudi ang tatay ko. Taon-taon uuwi, sabi niya, magja-Jollibee kami. Nakatapos ako ng college, di ko natikman ng Jollibee. Kaya nung nagtrabaho ako, kasi nagtrabaho ako, working student Chowking, Jollibee, at saka KFC. Ako nang magpa-Jollibee kay kayo. Bakit ko natutunan yung budgeting? Nanay ko. Bakit ko nakita paano magtipid sa buhay, sa pagkain? Nanay ko. Bakit ako lumaking matutong naglilinis? Kalalaki kong tao, akala nga nila dati bakla ako . Uy, tinatawag akong bakla. Bakit? Sa mura kong edad, naglalaba ako dyan sa may poso. Pagkatapos maglaba, magdidilig ako. Pagtatawagin ako ng mga kaibigan ko, namamlansya ako. Magugas ako ng plato, magluluto ako. Hindi ko nga naranasan mag-basketball. Kaya akala nila, bakla ako. Ba't malambot ka? Lumaki ako sa nanay ko at sa mga tita ko. Tatay ko nasa Saudi. Di ko nga alam kung paano magpukpok ng martilyo. Daig pa ako ng asawa ko . Pero everything that I know, mahal ko tatay ko, tay, I love you . Marami kang binigay sa akin na prinsipyo. Pero somehow, ang nanay ko, lahat ng tinuro niya sa akin, nagamit ko. Kahit hindi ko na siya kasama, nabuhay ako. Kahit wala, akala nila ang laki ng budget na binibigay nilang 500 pesos nung college ako. Hindi nila alam, isang araw lang yun. Pero dahil sa karunungan na tinuro sa akin ng nanay ko, nag-working student ako, nagtipid ako, kinakain ko. Alam mo yung kinakain ko? Puro carbs. Umaga, tanghali, gabi. Umaga, pansit canton. Tanghali, lugaw. Gabi, kanin. Nangyari minsan, dinner namin magpipinsan. Ang soup namin, lugaw. Ang ulam namin, pansit canton. Tapos meron kaming fried rice. O nga pala may ngaragul kiyatsan.
Hindi namin alam na lahat yon carbohydrates. Pero yung kasi ang nagpapalakas sa amin. Amen. Salamat sa Diyos at ginamit ang nanay ko, binigyan kami ng karunungan. Kawikaan 31:26-27, sabi niya, nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. Masipag siya at inaalagaang mabuti ang kanyang pamilya. Mga nanay, salamat po sa salita ninyo. Maninton kayo, may gagamitan ng asbuk mo, gamitan mo yung mata mo. Narinig nyo na ba yan? Pag may hinahanap ka, wag mong gagamitin ang bibig mo. Gamitin mo ang mata mo. Ano pa yung mga kasabihan ng mga nanay na nagbigay sa inyo ng matinding, parang, tama nga naman yung nanay ko no? Ano sabi niya, no? No? Sabi na nanay ko, oh, nawala na ako. Sumagot sila. Ano sabi mo, Rock? Sinasabi ng nanay natin? Pag gusto nyo, magagawa nyo. Pag ayaw nyo, ayaw nyo. Alright? No, si tatay naman, meron ding nasabi sa akin yan. May kakaulan huwag yung kaulan. Huwag mong yayakapin ang di mo kayang yakapin. Prinsipyo din ng tatay ko. Bigyan naman natin tatay ko, baka mamaya umiiyak na siya. Tatampo siya, no? Sa Father's Day ka, tatay. Okay? So, isipin ninyo yung mga sinasabi ng nanay ninyo. Di ba, somehow nagagamit natin? No, that's why praise God sa mga nanay natin, palakpakan natin sila. Last one. O, di ba? 7 points yan. Our mother are far more than rubies, who is a woman of devotion. Hindi sila hopelessly devoted. Hindi sila hopelessly devoted. Devoted sila with hope. Bakit? Kasi binabaling nila sa Diyos. Kahit hindi pa sila born again Christian, sinong aamin dito ang mga nanay madasalin? O bakit hindi madasalin? Diyos ko po, laking kanan po to. Diyos ko po, puta pare. Nagchichismisan sila pero Diyos ko po, Diyos ko po. Alam niyo ba na nagdadasal na kayo nun? Kasi tinatawag niyo yung Diyos. Naririnig ko yan nung bata ako. Diyos ko, mare, tangutang ko. Diyos ko, mare. Madasalin pala yung mga nanay ka ako. Hindi ko alam nung bata ako, chismis pala yun. Akala ko madasalin sila kasi yan tinatawag nila lagi. Diyos ko po. Oh, minsan nga 3 pa tinatawag. Sus Maria Josep. Jesus, si Maria po'y Joseph. Sus Maria Josep. Pimetong de. Sabi ko, aba, relihiyoso ang mga nanay. Devoted. Anyway, marami pa akong kwento, pero puputulin natin yan. Sabi niya, Kawikaan 31:28-31, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa. Ngunit ikaw ang pinakamabuti sa lahat. Sinong nanay, sinong babae ang pinakamabuti na sinasabi ng Proverbs 31? Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya. At ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginagawang kabutihan at parangalan sa karamihan. Amen? Charm is deceitful and beauty is in vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Amen? Ang ating mga nanay, nagiging kaakit-akit, hindi dahil sa postura ng kanilang mukha. Kaya pala ayaw ng lupustik ng tatay ko sa nanay ko. Yung lupustik kasi, kumukupas. Bakit lupustik ka nyo? Kasi yung mga matatanda natin, na yung lipstick mo po, anong lipstick? Lupustik ko. Yung mga tatanda kasi, lupustik yung tawag nila. So, anyway, sidetrack lang yun. Nanay Inocencia, teka maglupustik. No? Nagiging kaakit-akit daw ang mga babae, hindi dahil sa lupustik. Nagiging kaakit-akit sila dahil do sa foundation nila na may takot sila sa Diyos. Amen? Kasi pag may takot sa Diyos, ang mga asawa natin, may takot silang magmura. Pero kapag ang mga asawa nyo ay palamura, walang Diyos sa katawan. Amen? Kaya mga lalaki, mga asawa lalaki, no? Magpasalamat po tayo dahil kung ang mga asawa natin ay pumupunta lagi sa church, nagba-Bible study,
nagdarasal. Hindi nyo man makita agad yung ugali nilang maganda, pero tandaan nyo po, pinagdadasal nila kayo. Dahil ang mga nanay, ang mga babae, sa tingin ko, hindi ako bias, mas madasalin kesa sa lalaki. Pero I encourage all of us, boys and girls, female and male, young or old, let us devote ourselves unto the Lord. Because not only the mother are worthy, mga tatay, mga nanay, mga anak, we are all worthy because of God. Hindi lang mga nanay, tayong lahat. You are far more than rubies. Higit ang halaga natin. Dahil sabi sa Jeremiah 17, Blessed is the man who trusts in the Lord, whose trust in the Lord. He is like a tree planted by water that sends out its roots by stream and does not fear when heat comes, for its leaves remain green. It is not anxious in the year of drought, for it does not cease to bear fruit. Tayong lahat ay mamumunga. Ang mga nanay natin ay kikinang higit pa sa diamond at sa ruby. Hindi dahil sa kung anong accomplishment nila. Hindi dahil sa kung anong galing nila. Isa lang ang dahilan. Dahil sa Diyos na meron sila. Amen? Are you blessed? Mga nanay, you are far more than rubies. You are worthy. Amen? Can I invite the worship team? Hallelujah. You know, as the song says, ang pag-ibig ng Diyos ay higit pa sa pag-ibig ng mga nanay. Hindi natin maihahalin tulad ang pag-ibig ng Diyos sa pag-ibig ng tao. Pero sa araw na ito, ginugunita natin at sineselebrate natin kung paano tayo minahal ng mga nanay natin. Minahal nila tayo ng higit pa sa ruby, ng higit pa sa diamante, ng higit pa sa gold. Because they have dignity. They are patient. They have wisdom. But higit sa lahat, they have the fear of the Lord. Today, church, I want all of us to sing this song at alalahanin natin that even us, kahit hindi tayo nanay, kikinang tayo, worthy tayo. Not because of our accomplishments, not because of our fame, not because of our position, not even because of our wealth, but we are worthy because of Jesus. Amen? So pwede bang sabihin mo sa sarili mo, mahalaga ka dahil anak ka ng Diyos. Kikinang ka, lalago ka. You are the salt and the light of the world. In Jesus' name, amen.